Si Sander Cayabyab po ito. Good morning, Sander. Sa mga nakikinig sa'yo. Thank you for inviting me. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, saan nga ho ba nakakulong ngayon si Ramil Madriaga, ang inyo pong kliyente? Sa Alex 2, BGMP sa Taguig, Bikutan po. Okay, sa Bikutan po siya. Ano ho ang naging bahagi, ano ho ang naging trabaho ni Ramil Madriaga sa tanggapan po ni Vice President Sara Duterte? Ang sasabihin ko lang base dun sa konteksto ng affidavit niya na never naman niyang kinlaim na naging government employee siya. Mhm. Ang konteksto ng kanyang affidavit ay naging confidential, trusted person siya ng pamilya Duterte. Nagsimula kay former president hanggang sa ipinasa na siya kay VP Sara. So it's more on trusted aid, confidante, alalay, katiwala. Hindi, never niya ginlin na nasa payroll siya ng gobyerno. At ang terminong ginagamit ho sa kanya sa media, siya po ay bagman. Well, para sa yun po ang lumilitaw dahil sa laman ng kanyang salaysay na nag-pick up, nag-deliveries ng pera as per instruction sa kanya. Opo. So, yun yung connotation na bagman po. Opo, kaya ho kami napatawag sir sa inyo dahil meron pong death threat kay Ramil Madriaga habang siya po ay nakapiit po sa loob ng Bikutan Taguig. Nangyari po yun, hindi lang death threat po yun, talagang nagkaroon ng isang insidente na hinarang siya ng isang malaking lalaki habang naglalakad siya. So, bagong detainee yun, hinarang siya, so pumalag si Ramil at takmang lalabanan niya yung taong humarang sa kanya. And then, nagsisigaw siya ng guard, saka tumakbo na yung tao na yun na isang detainee. So, as a result of that, ang info sa amin ay inalis na sa Annex 2 yung tao na yun kasama yung kanyang mga grupo. Mhm. So, meron hong isang bagong pasok na preso Yes. ang humarang sa kanya. Meron ho bang sinabi raw sa kanya? Hindi ko pa siya nakakausap ng personal kasi kagabi lang nagkaroon ng investigation doon yung NBI. Hindi pa ako na-update ng kasama ko kung ano talaga yung sinabi. Pero base din sa information na pinarating niya, hinarang siya. And then, akmang lalabanan na ni Ramil yung tao na yun at nagsisigaw na siya. At may mga nakawitness naman daw. Mhm. So, sa inyo hong palagay, attorney, ito po ay may kaugnayan doon ho sa kay Vice President Sara Duterte? Ang feeling mo namin part ho yun ng mga strategy. Kasi since last year pa, meron na mga nagpapasabi sa kanya na may threat, may patong siya sa buhay doon sa loob. Kaya sobrang ingat po niya doon sa mga kasama niya sa Annex 2. Mhm. Pati sa pagkain, pati doon. Attorney? Sobrang ingat po siya since last. Opo, medyo napuputo lang po yung ating linya. Si attorney po kasi ay nasa biyahe po ngayon. Opo. Sir, paulit po nung inyo pong huling pahayag. Well, ang sabi ko since last year pa nung lumabas yung affidavit na yun, pinag-iingat na namin siya. Dahil may mga information sa loob na may patong siya kung sino ang makakapatay sa kanya sa loob. So, doble ingat ko yan since last year pa. Pero nag-materialize lang yung threat na yun nung March 3, mga alas 5 po ng hapon. Opo, at nabanggit niyo ho na bagong salta po yung preso. Ibig sabihin, pwedeng pakawala. Hindi ko masagot yan, pero ang sabi is bago yun at may mga kasama ang ibang detainee. So, as a result of that, inalis na daw po sa Annex 2 at inilipat na ng detention yung grupo na yun. Opo. Di pa lang yung report na nakating sa akin po. Opo, ano ho ang magiging aksyon po ninyo pagkatapos po niyang ganyang threat po kay Ramil? Well, sumulat na ho kami sa NBI kahapon din. Mga after lunch, pinadala ko na yung request for immediate investigation and nag-respond din naman yung NBI at nag-conduct na sila ng investigation kagabi po. So, ina-assure naman kami na doble security po yung nilalagay doon sa selda kung saan po nakadetain si Ramil sa yung mga kasama niya po. Opo, at kahapon din po, hindi ko alam kung kayo rin po ang kanyang legal counsel sa isyong ito. Kahapon po naghain naman ng perjury case si VP Sara Duterte laban po kay Madriaga. Ano ang susunod na hakbang natin dito, sir?
pa namin na-receive yung copy ng complaint. Pero syempre, alam na namin ng patutunguhan yan. Yan yung usually defense mechanism ng mga public official natin pag nag-execute ka ng affidavit against a certain public official and binabanggit mo yung mga issue ng crime and corruption. Yan ang lagi ginagawa ng mga public official natin, magka-counter charge ng perjury, some sort of intimidating the witness, haras yung witness na mag-back down ka kung hindi tutuloy ko itong kaso na to. So, expected na po namin yung mga strategy po. Sagutin na lang po namin. Opo. Maraming salamat po, Attorney Raymond Palad. Mag-iingat ho kayo. Yeah, thank you po. Thank you. Maraming salamat po si Attorney Raymond Palad, isa po sa mga legal counsel ni